Siyempre, inisip ko parang bonus lang naman to eh. Nakita nila yung pinaghirapan mo eh. So, I started when I was 14. Sumali ako sa isang reality show called Protege. And in that show, ang mentor ko si Mr. Philip Salvador. Isa ring action star na sobrang tinitingala ko. But prior to that moment, meron akong core memory na nung bata ako, merong owner yung tatay ko. Kasi dun sa owner na yun, sumasakay ako. Kunyari, nakikipagbarilan ako. Nakikipaglaro ako sa dalawang kapatid ko na babae, si Rarap at si Rere. Na kunyari sila yung nililigtas ko. Tapos kunyari makikipagbarilan, makikipag-fight scene ako. So mula noon pa, mula bata pa lang ako, malinaw na sa akin na gusto ko maging action star. Nung bata ako, sobrang hilig ko talaga manood ng mga action films. Like, sobrang fan ako ni Mr. Robin Padilla. Siya talaga yung parang lahat actually ng mga pelikula niya noon pinapanood ko. Of course, FPJ. Nandyan din po sila Cesar Montano. Parang puro action po talaga. In my 13 years, of course, para siyang roller coaster ride. At first, parang nung bata ako, 14 years old, para ako naglalaro lang, hindi ko nakikita kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng isang aktor. Parang for me, noong mga panahon na yun, I'm just doing this para po matulungan yung pamilya ko, na makaahon kami sa kahirapan. Pero doon ko na-realize na it's not all about the money or the fame. Kailangan mong mahalin yung craft para magtagal ka sa ganitong klaseng industriya. Because in this industry, hindi madali na ipaglaban lagi yung sarili or patunayan sarili. Kasi napakaraming mga tao ang gusto makapasok sa industriya na ito. So, parang kailangan lagi kami bago napapakita. And I guess yun yung parang naging mantra ko in life na parang I always want to push myself to my limits and to be the best version of myself. Yun yung laging, yun yung laging nakatatak sa utak ko. Pero hindi naman laging happy lang, di ba? Hindi naman laging masaya lang tayo. Of course, dumating din sa point ng buhay ko. I guess, yun yung parang 10th year ko in the industry. 2 years akong walang project na ginagawa. Tapos, umabot sa point na parang iniisip ko na what's happening? Ako yung breadwinner ng pamilya ko. Siyempre, natatakot ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga mahal ko sa buhay. Para bang nag-start ako mag-doubt na kaya ba wala akong ginagawa kasi hindi ako karapat-dapat dito, kasi hindi ako talented enough. Noong time na yon, I guess parang umabot ako sa lowest point ng buhay ko na akala ko noon ang dami kong kaibigan, pero noong mga panahon na kailangan ko sila, wala na. Parang kino-compare ako lagi sa ibang mga artista, kahit ako sa sarili ko, nawala rin yung drive, nawala yung passion. After that, biglang pumasok yung lolong. I guess lolong talaga yung parang turning point sa karera ko nung unang lolong, 2022. So nung sumapit na yung araw na pinalabas na yung lolong, I didn't expect na magiging ganun siya ka-successful. That's when I realized na minsan kaya pala tayo pinapadaan sa mga ganong klaseng pagsubok to the point na parang kine-question na natin yung mga sarili-sarili nating abilidad para hindi mo i-take for granted yung mga bagay na dadating sa'yo. Hindi lalaki yung ulo mo, hindi ka makakampante, hindi mo sasabihin na okay na yan, nagawa ko na. Hindi, kasi gusto mo pang may bago kang mapapakita. And minsan meron tayong isang bagay na gustong-gusto natin pero minsan hindi ibibigay dahil meron pala siyang higit pa doon sa inaasahan natin na ibibigay niya. After that, sabi ko, anumang pagsubok yung pagdaanan ko, anumang problema, alam ko nakakayanin ko because yun siya eh. Minsan kailangan mo dumaan talaga sa ganong klaseng hirap para mas masarap yung tagumpay. Well, to be honest, hindi ako yung first choice for Green Bones. Marami pong pinagdaanan yung Green Bones bago ko siya makuha. I guess, dalawang artista yung dumaan dun para po dun sa character ko. And then, I guess, nung time na ginagawa ko yung Black Rider. And then, nung natapos ko siya, iniintay ko yung lolong. Biglang sinabi sa akin ni Miss Nessa, which is the head of GMA Pictures and GMA Public Affairs, parang meron kaming naiisip na role for you, na babagay, and ilalaban natin siya for MMFF. So nung narinig ko pa lang yun, sabi ko, wow, pangarap ko po. Kasi in my 12 years in the industry, 13 years in the industry, parang it's actually the first time
nagagawa ako ng Metro Manila Film Fest na proyekto. Sabi ko, sana po makuha ko. So dahil pa pinagdaanan, dahil pang pinag-usapan ng mga tao. So pag-send pa lang nila sa akin ng script, binasa ko na agad. Natapos ko siya within almost 2 hours lang. Pagkita ko dun sa may dulong part, sabi ko, para sa akin to. Meant to be siya para sa akin. Kasi it was very challenging for me. Kasi nga, may mga ginagawa pa ako ng mga proyekto noon, pero kailangan ko na mag-prepare. Pero ang sarap. I enjoyed every single moment ng buong journey or yung buong proseso ng paggawa ng pelikula na ito. From the preparation, characterization, hanggang sa ginagawa na namin siya, nag-shoot na kami, hanggang sa matapos, sa mga voice-overs. Sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng pelikula. It's very challenging because most of the time, wala akong dialogue. Hindi ako nagsasalita. Parang most of the time, kailangan through my eyes, mapakita ko or maparamdam ko o mapaintindi ko sa tao kung ano ba yung gusto kong sabihin. Ang pinaka-winner ko talaga dito is my attention focusing skill. Kailangan sobrang present mo sa moment eh. Kailangan sobrang present mo sa bawat eksenang ginagawa mo para mas maramdaman ka ng tao. Because kung hindi mo siya nararamdaman at naglalayag lagi yung utak mo, it's not gonna work. I guess for me, personally, yun lang yung tinanggal ko sa sarili ko. Parang wala akong bias, ano yung sinasabi ng karakter ko, ano ba yung pagkakaintindi ko sa pagbasa ko ng karakter ko. Doon yun ang papanigan ko at kung paano ko siya maire-relate sa sarili ko. Sabi ko nga, nung in-offer sa akin tong proyekto na ito, sabi ko ibibigay ko lahat ng pwede kong ibigay para po sa character ko or ano yung pwede ko maitulong dito sa pelikula. So parang more than the accolades or more than the awards na parang isipin mo na dapat may ganito, hindi. Parang mas kailangan ko siyang ramdamin. So hindi ko iniisip na dapat manalo ako dito kasi first MMFF ko. Parang wala pong ganun. So nung nandun na ako sa Gabi ng Parangal at in-announce nila na ako na mapapasama ako sa mga nominado for Best Supporting Actor, sobrang nagulat po ako. Parang, of course, I'm very grateful. Hindi ko in-expect na mangyayari yun. As in, walang halong bola or walang halong kung ano man. For me, maging part lang ng ganitong klaseng pelikula, like yung Green Bones, sobrang malaking karangalan na sa akin at napakasarap po sa puso na maging parte ako nito dahil minanifest ko lang siya noon. And then, yun nga, kasama ko pa si Kuya Dennis na isa rin sa mga pinakatinitingala akong artista. Doon pa lang sobrang sold na ako. Parang bonus na lang kung mananalo man ng award. Pero nung tinanggap ko yung award at in-announce yung pangalan ko, parang wala akong iba na sabi ko, thank you Lord. So napapikit na lang ako, tapos tumingin ako sa taas, sabi ko, thank you Lord. Tapos pag akit ko ng stage, ang daming mga big stars na dating pinapanood ko lang. Pero ngayon nakatingin sila sa akin at pinapalakpakan nila ako. Para bang doon ko naramdaman, sabi ko, artista na nga talaga ako. Pero napakasarap sa puso and parang walang katumbas na kahit na anong halaga yung naramdaman ko ng gabi na yon. And to be honest, every time na binabalikan ko yung moment, hindi ko mapigilang maging emotional just because of never kasi siyang sumagi sa utak ko na mangyayari siya. Pero nangyari siya, kaya I'm very grateful. This year, parang I want to parang focus all my energy dito sa Lolong. Kasi sabi ko nga, ang Lolong talaga yung nagpabago sa buhay ko. So, gusto kong ibuhos lahat ng pwede kong ibuhos para po sa project na ito. But at the same time, after Green Bones, gusto ko ulit makagawa ng ganong klaseng pelikula. Na alam ko na matcha-challenge ako bilang isang aktor. Alam mo yung makabuluhan na storya na siyang sasalamin sa buhay ng mga Pilipino o buhay ng mga tao at makapagbibigay din sa kanila ng aral o may maiiwan na marka sa kanilang mga puso katulad ng Green Bones. For me, it's challenging right now dahil syempre after the success of Green Bones, ang hirap pumili ng tamang project.
Sabi ko nga, darating at darating naman kung ano yung nararapat para sa atin. So, iniintay ko lang, ayoko siyang hanapin. Hinahayaan ko lang kung ano yung mga mangyayari sa akin in the future.